Siguro napansin mo na rin to. Kada araw merong post na story with faith. Tapos kada araw din meron din ako mga memes na post. Isa na dyan yung kaibigan ko na gusto maging ninja. Pero ganito kasi talaga personality ko eh. Makulit, mapagbiro. Pero seryoso pagdating kay Lord. Pero minsan kapag pinagsama mo yung dalawang mundo, yung pagiging mapagbiro at masayahin at yung nag-walk in faith. May mga tao talagang hindi makakaintindi. May mga mag-a-assume, meron din mga magja-judge na hindi talaga natin maiiwasan. Kaya kung minsan kung pakiramdam mo na hindi nakikita ng tao kung ano yung gusto mong ipakita, mas maigi na tapusin mo tong video na to. Nga pala yung day 6 ng ating story with faith. Living with personalities plus story with faith. Minsan clash, minsan conflict, pero lagi may grace. So recently napapaisip ako kung paano nga ba ako nakikita ng mga tao. Kasi ang totoo, hindi rin naman ako super formal na tao. Masayahin, madaldal, makulit. Tapos bigla ako magpo-post ng Bible verse. Bigla ako magkukwento ng story with faith. And maybe, merong ibang mga mag-iisip, uy, ano ba talaga siya? Christian ba talaga siya? O for content lang? Pwede bang faithful ka pero may humor din? At doon din tumama yung devotion ko today. John 1 verse 10. He was in the world, pero hindi siya kilala. Imagine that, si Jesus na yun. Siya lang naman yung gumawa ng mundo. Siya din yung mayroong pinakamalinis na puso at may pinakamalalim na purpose. Pero marami pa rin hindi nakaintindi. Maraming hindi nakakakilala o kumilala at mas marami rin na nag-judge. At alam nyo, ito yung na-realize ko. Kung si Jesus nga hindi naintindihan ng lahat eh. So bakit ako mag-expect ako na lagi akong dapat na maintindihan? So bakit din natin nahayaan na ma-define tayo ng opinion ng iba? Bakit ako matatakot na magpakatotoo? Na mag-share ng faith ko? Kahit na alam ko namang makulit ako, imperfect, at may mga kalokohan din talaga na content. Kasi at the end of the day, hindi naman talaga personality natin ang measurement ng faith, kundi yung ating mga puso. Hindi rin consistency ng image ang basehan, kundi consistency ng paglapit mo kay Lord. At alam mo ba, doon ako gumaan. Kasi pwede naman pala ako magpakatotoo. Hindi rin naman talaga natin kontrolado kung ano yung pwedeng makita o masabi sa atin ng ibang tao. Alam mo kung ano yung pwede natin kontrolin? Yun yung araw-araw na paglapit natin kay Lord. People may misread your personality, but God knows your sincerity. People may not recognize your growth, pero si Lord, nakikita niya yung lahat. From your small step to your silent prayers. So, don't dim your light just to fit their image. Just keep walking with the light. Kaya ikaw na nanonood, kung pakiramdam mo misunderstood ka, o kaya minsan naman nami-misjudge ka, o parang hindi tugma yung personality mo sa faith mo, huwag ka ma-discourage kasi hindi naman perfect ang transformation. Pagpatuloy mo lang at maniwala ka. God will use even the unexpected parts of you